Hi guys, good afternoon, magandang hapon po sa inyong lahat. Ako naman to si Ma'am Shitin, ang inyong kachika dito sa ating vlog. So, I am from Davao City mga kasari. So, ayan mga kasari, pag-uusapan natin, makikita nyo sa aking thumbnail kung ramdam ko yung tumal ng aking tindahan. So, sa ngayon, month of August talaga mga kasari. Almost 1 month. So, magwa 1 month na mga kasari na medyo matumal. So, first week lang po ng month of August, may sales tayo. Pero hindi ganun kalaki. And, ayan, then the previous weeks mga kasari talagang wala. So, weekend ngayon mga kasari, pero wala pa akong nakikita na may mga sasakyan para mag-book dyan sa resort. So, ngayon mga kasari, ating pag-uusapan ang ng NEDA ngayon, yung 64 pesos na budget meal. So, skip muna tayo sa tindahan kasi alam naman natin na sobrang tumal talaga ngayong month of August. And month of September naman mga kasari is magtataas na naman yung mga, syempre yung mga alak, yung mga beer. So dapat sana nating paghandaan. Pero paano natin gagawin yun mga kasari kung ganito yun ka hina yung ating tindahan, ganito katumal. So ayan mga kasari, sana makaisip tayo ng paraan para ma-provide natin yung mga needs sa ating tindahan. So, bago ang lahat mga kasari, yung mga ganyan, so pag-usapan natin yan siya next week kung natin, kung maanuhan natin ng paraan para makastock tayo ng mga kailangan natin bilihin or i-stock sa ating tindahan. So, naisip ko lang talagang i-content to mga kasari, yung 64 pesos budget meal. Kasi kanina mga kasari, umaga, mga alas 8 o'clock yata ng umaga, kaninang umaga, meron dito sa harap ng aking tindahan, may tao. So, hindi ko alam kung taga saan yun siya. Basta kinausap ko na lang siya kung customer ba siya dyan sa resort or pauwi na ba sila, kung kagabi pa sila. So, sabi niya, hindi, kakarating lang daw niya. And siya from PSA. So, nagsenso sila sa mga kasari and galing siya sa Papsen CBMS. So, ito yung mga kasari, sila kanina. So, ito ay ang CBMS is ng 4-piece. So, ayan mga kasari, kaya naisip ko na pag-uusapan natin kung kakasya ba yung budget na 64 pesos per meal. So, 64 pesos per na yan siya, sa 3 days na yan siya. Ay, 3 days, sorry. So, per day. So, 64 pesos per day yung budget meal mo. So, kakasya ba yung 64 pesos na budget meal natin mga kasari? So, kung i-divide mo yan siya mga kasari, yung 64, since 3 beses tayo kumakain, wag mo nang kwentahin yung mga snack mga kasari kasi hindi na talaga yan siya kakasya. So, isipin na lang natin is yung budget for breakfast, lunch, and dinner. So, 64 divided by 3 is nasa 22. 22, tama? 21. 64 divided by 3. So, 22 pesos per meal. Tama ba? 64? Basta 60 something yung So yung is nasa 22 yata per meal. So, kakasya ba yung 22 pesos per meal mga kasari? Kung sanay ka na bibilik talaga sa labas, kung sa karinderya ka, hindi talaga yan siya kakasya. Ang ulam natin mga kasari is wala ng 10 pesos. Yung gulay nga 30 pesos na per order. And then, yung kanin, 15, minsan naman may 20, minsan may 10. So, depende sa karinderya pa rin mga kasari. So, alam natin na hindi kakasya yung budget meal. So, hindi talaga. Sana masubukan nila na kakain sa or sila mismo ang magbabudget ng 64 pesos per meal. So, ayan mga kasari, kasi napag-usapan natin to. Kasi 4 members kami mga kasari. So, ako, partner ko, at saka yung 2 bata. So, isabay ko talaga sila kasi nga, consumable talaga yung mga bata. Hindi lang naman yan sila na malakas kumain or same pa rin yung budget nila kasi yung gatas nila mga kasari, syempre, sobrang mahal ng gatas. So, nagagatas, nagmi-milk pa yung mga bata, yung mga anak ko. So, hindi man ganun sila kalakas kumain ng mga kanin,
nagagatas naman sila. So, magkano lang yung minimum wage natin is 400 plus. So, yung 64 pesos mga kasari, i-divide natin, ay i-times natin sa 4 members. Kasi 4 members ako. Example lang ito mga kasari sa amin. 64 times 4 is 256. So, may budget ka, may budget ako, kunyari may budget ako na 256 pesos. Yung 256 pesos mga kasari, yun yung budget, iba-budget ko umaga hanggang gabi. Breakfast, lunch, and dinner. So, yung 256 mga kasari, bawasan natin ng bigas. So, yung bigas dito mga kasari, ang per kilo namin dito is nasa 65 or 60. 60 to 65 per kilo. So, lagay natin. So, yung 256 mga kasari, bawasan natin ng, lagay natin 65 kasi mostly dito 65 sa mga store. So, meron ka na lang 191 na pang-ulam. So, kung bibili ka ng isda, so, magkanong kilo ngayon? So, lagay natin half kilo. So, makakabili ka naman minsan talaga ng 100. So, 100. Lagay natin 100 ang isda. 100. So, may 91 pesos ka pa. So, yung 91 pesos mga kasari, bawasan mo yan siya ng mga condiments. So, sa tingin ko, yung 64 per meal, kung hindi naman ganun kalakas kumain, kasi kung 1 kilo lang yung makukonsume natin sa isang araw, pasok dito yung 64 per meal sa amin na 256. Pero ang tanong mga kasari, kasya ba sa yung sweldo ni partner na 400 plus? Yung 400 plus na sweldo, bawasan mo siya ng 256. Lagay natin 435. So, hindi ko talaga magkano yung ni partner kasi hindi ko na inaano yan. So, basta alam ko 400 plus. 400, lagay natin 435 less. Lagay natin sa minimum. Minimum lang yan siya 435 less 256. So, magkano na lang tira? 100 plus. So, yung 179 mga kasari, bawasan niya na siya ng gasolina. Bawasan ng gasolina. Bawasan pa yan minsan ng mga, yung gasolina, lagay natin 100. Less 100 or mga 50. Kulang yung 50. So, meron siyang tirang 79. So, paano na yung mga natin, mga kasari? Yung mga electric, yung mga sabon, yung mga kailangan natin gawin mga kasari, yung mga basic needs, yung mga shampoo. So, ayan mga kasari, pasok lang siya sa budget meal, pero yung sweldo mga kasari sa mga pangangailangan ng tao, yung mga basic need natin talaga, yung 400 na sweldo mga kasari, hindi talaga kasya. Hindi talaga magkasya mga kasari kung wala kang sideline. Kaya, kung mga kasari, kasi nga etong inaano nila is sa 4-piece naman to, sana kung sila is magbe-base talaga sila sa salary. Kasi malaking tulong din to, nakakadagdag siya pang konsumo, itong binibigay ng 4-piece. So, hindi naman tayo dito na umaasa na ma-qualify tayo kasi yung qualification nito mga kasari, kung ma-qualified ka, is depende pa din sa DSWD kasi sila daw yung last na interview, yung kasi dito noon mga kasari, inano na yung nanay ko, hindi pa ganun ka yung bahay. Pero since inano nila na may trabaho do yung mga anak, kasi ganyan, hindi sila inano ng 4-piece. So, etong nila mga kasari, hopefully na meron at na tayo ewan ko kung ma-qualify tayo, hindi ko talaga alam kung qualified tayo nito. So, pero I'm hoping kasi malaking tulong din to. Kasi napaka-unfair lang talaga na kasi mas may nakakaangat pa sa atin pero member nito. So, sayang din. So, hindi naman tayo talagang pero talaga ako na ano ba yan?
hindi ko masyadong maano sa inyo, no? Hindi naman totally na umaasa ako nito na iasa natin yung ating kinabukasan dito sa ano, yung talagang umaasa lang tayo dito. Kasi magkano lang naman yan. Pero, nakakatulong siya sa family. Lalo na kapag yung minimum wage lang yung kinikita natin. So, kapag wala kang sideline talaga mga kasari, kapag wala kang sideline, talagang mahihirapan ka sa budget natin everyday. So, kaya tayo nagkakaroon ng mga lapses sa ating mga kailangan bayaran, yung like kuryente, kasi mahal na yung kuryente. Meron tayong mga kailangan bayarin na mga dapat nating bayaran. So, eto, feeling ko, ano naman din tayo nito? Anong tawag niyan? Need naman na talaga natin lahat to siguro sa mga middle, kasi under pa din tayo dyan kasi nasa minimum wage lang tayo yung ating kinikita. And isa lang yung nagtatrabaho sa atin is yung si partner. And dadagdagan na naman yung bubuhayan natin. So, enough na talaga yung 3 bata or 2 bata sa every member. So, ayan, sana sa mga sa mga DSWD na nag-interview or nag-ano nito is hoping na nila, consider nila yung mga minimum wage. Hindi sila magtitingin na porket nag-concrete yung bahay, kasi kanina mga kasari, habang ini-interview is tinitingnan nila yung bahay, ilan yung rooms. So, ayan mga kasari, yung bahay naman talaga is mix naman yan. So, nakapagbahay kami bago naman kami para makabukod lang talaga. So, sana maano nila ng hindi lang sila magbe-base sa porket may ganito, may ganyan. Siyempre, dumidiskarte din tayo sa ating para makapag bilang komportable, kasi minsan ang nakikita ko na 4-piece member talaga, minsan nila is yung hindi concrete yung bahay, parang pero sa totoo lang malaki naman yung kita nila yung mga partner nila same lang naman sa kinikita, mas malaki pa nga yung kita nila. Like kunyari yung panday, kunyari yung sample natin, yung panday na kinuha namin dati, nasa 600 yung sweldo nila. So, kami, yung kita ni partner is nasa 400 plus lang. And then, yung panday namin na sinasahura namin is nasa 600. So, wait lang mga kasari. So, ayan mga kasari, may bumili lang ng uling. So, ayan, may mga dumadating na. So, oras natin is 5:20 na ng hapon. So, nagsidatingan na yung mga customer. So, hoping mga kasari na may tayo ngayon, sales. So, ayan mga kasari, sana sa mga check talaga nilang maayos. Hindi lang sila magbe-base sa hindi lang sila magbe-base sa bahay. Kailangan nila i-check din yung talaga, yung status talaga ng family. So, yan lang muna mga kasari kasi medyo madami nang dumadating. So, thank you so much for watching and hoping sana kung may mga idea kayo mga kasari na about sa mga 4-piece members, siguro kung may nanonood dito na 4-piece member, ano ba yung mga qualification nila, bakit sila qualified sa mga ganyan, comment lang kayo mga kasari. And syempre, correct nyo ako kung medyo hindi talaga kung meron kayong idea na dapat yan lang talaga ang pwedeng 4-piece member. So, try ko naman talaga kasi nga yung kapatid ko hindi naman siya concrete yung bahay, and then maliit lang yung sweldo sa government kasi nga although nasa government siya mga kasari, pero magkano lang yung sweldo. So, ayan, ang daming dapat i-considered. So, I think putulin ko muna mga kasari kasi medyo may mga sasakyan, medyo maingay na, and kaya medyo mahina na yung boses ko kasi medyo nakaka-distract tayo. So, ayan mga kasari, thank you so much for watching. God bless everyone.